Hello guys, magandang umaga sa inyo. Ako nga pala ulit si Aaron at nandito na naman tayo sa ating investing journey, no? Panibagong week na naman and magi-start na naman tayo mag-invest or mag-dollar cost average sa ating portfolio. So, kung napapanood niyo yung mga video before, ulitin ko lang, meron tayong tatlong portfolio. Isa yung para sa US portfolio natin, Philippine stock portfolio, and yung cryptocurrency portfolio natin, no? So, bago tayo mag-start, ayun, lagi kong tinatanong, no, bakit kailangan natin mag-invest? So, kaya tayo nag invest is para lumago yung ating wealth. Siyempre, for retirement, 'di ba? Marami tayong pwedeng paggamitan doon after 10, 15, 20 years, no? At para matalo natin yung inflation. So, ang ginagamit natin na strategy sa pag-invest is yung dollar cost average, pero long-term active investing tayo. So, pag long-term active investing, uh, inaantay nat maglalagay lang tayo ng maglalagay, pero pag yung specific stock or individual stock natin is tumaas or crypto, ibebenta natin siya or magte-take tayo ng profit. Hindi lang tayo buy and may tinatawag kasing long-term passive investing kung saan talagang hindi mo gagalawin, no? Tayo kasi long-term active. Kami active pagka nag-overbought yung specific crypto or stock na yon, ibebenta natin siya. So ayun, kung makikita nyo mababasa nito yung Philippine stock. Kasi ang gagawin natin ngayon is yung unahin natin yung Philippine stock portfolio natin. So kung mapapansin nyo yung Philippine interest rate natin is 6.5%. Napakalaking bagay nito. Ibig sabihin, pag uutang ka, mahirap umutang. So, ayun, kumbaga malaki yung tubo. Diba, 6.5%, ay 6.5% lang naman yan. Pero pag ang pinag-uusapan na natin is billion o trillion na peso, malaking bagay yan. Okay, so ayun. Sa Philippine stock pala, kung gusto nyo mag-invest, BDO Nomura, COL Financial, or BPI, may mga ano yan. May mga kanya-kanyang, app yan. I-search nyo na lang, no? So, ulitin ko lang, hindi to financial advice. Kaya gawin nyo yung due diligence nyo kung mag invest kayo. So, ayun, balikan na natin yung portfolio natin. Ayan siya, sorry, nawala. Pindutin ko lang ulit. Ayan, so ito na yung portfolio natin. No? So, ibig sabihin, 65,000 na yung market value. Ang tinubo ng portfolio natin is 2.88%. So, papansin nyo, hindi siya talaga gumagalaw. Kasi ang magdadala talaga sa'yo dito is yung saving mo. Yung saving habit mo every week. At the same time, once mag-coop up yung market or tumaas na yung market, magugulat ka, pwedeng mag 100%, 50% yan. So, dun mo lang siya mararamdaman kapag malaki na or umangat na yung market. At actually maganda pa nga dahil mababa pa rin yung Philippine stock natin, no? Napakababa pa rin. So ayun, pindutin ko lang to. So worst performer natin is Union Bank pa rin. Sumunod yung Robinson, no? Best performer natin is Alliance Global. Hindi tayo makapaglagay pa. Inaantay ko lang bumaba ng konti ito. And then yung Philinvest, no? Ito yung mga pinaka ano natin, best performer natin. So ayun, so ngayon magda-dollar cost average na tayo, same thing, meron tayong 5,000 pesos. Okay, so same thing, kagaya nung ginagawa ko, pinapanood yung mga video before, uh, hinahati ko lang siya sa lima. 20% each yung allocation ko, no? So, ayun, mag-start na tayo. Kasi same thing, actually, ang isa sa mga ano ko, sorry, nakalimutan ko pala, yung may-ari ng Rustan, okay, namatay siya, no? So, isa to sa mga news nung nakaraan sa financial, no? So, hindi tayo mga showbiz, no? Financial ang pinag-uusapan natin dito. Sorry, medyo, yan, no? So, si Nedy Tantoco, no? Namatay siya. Kaya, Rustans Mall ang ano niya, ang hawak niya. So, bilyonaryo rin siya, no? Isa sa bilyonaryo dito sa Pilipinas. Okay? So, Rustans Corp, store specialist sa mga namatay, no? Nung nakaraan. So, ayan. Isa lang yan sa mga news na meron tayo para sa Pilipinas. So, balik na tayo sa pag-invest natin, no? So, ang unang paglalagyan ko, kung papansin nyo rin dito yung weight, ang ibig sabihin niyan is yung allocation. So, actually, ang goal ko dyan is hindi lalagpas ng 10%. Walang lalagpas ng 10%. Ito kasi yung mga iba, inaantay ko lang mag-pullback, tapos tsaka ako maglalagay. Tsaka ko siya ihabol, pwedeng 2,000 yung ilagay ko. Kumbaga, dun muna ako naglalagay sa mga hindi umaangat or yung pababa ng pababa. Okay?
So, isa sa mga na ano, actually 8% na to, almost 9. So, Robinson, isa sa mga mabababa, no? 36.1 or 15. Kaya open ko lang yung calculator ko. RRHI yung ticker symbol niya, no? RRHI. Ulitin ko lang ha, hindi to financial advice. So, gawin niyo yung due diligence niyo kung mag-i-invest kayo. So, same thing, di ba? 5,000 natin yung unang 1,000 is dito ko ilalagay. So, 1,000 divide by the stock price which is 36.15. Okay, so meron tayong 27.66 na stocks. Mararamdaman mo yan once malaki na siya at umangat na yung market. Magandang haba, mas sabi ko kasi mas magandang bumababa or hindi gumagalaw yung presyo pag ikaw yung bumibili. Pag ikaw yung buyer, mas magandang yung presyo nag-i-stay lang. Ayaw mong tumaas. Okay? Alright. So, ayun. Nakapaglagay na tayo. Actually, yan, 10% na siya. So, titigil na ako. Hindi na ako maglalagay dito. Ito na yung ano ko, maximum ko na yun. Naantayin ko na munang makahabol yung iba bago ako maglagay. Dapat nga actually 5% lang, hindi lalagpas ng 5%. Kaya lang iba kasi tumaas na yung presyo. Aantayin kung bumaba yung iba pag nagbumalik sila or nagdrop sila ng 10-20%, tsaka tayo maglalagay ng mas malaki. Okay, next one is yung second na 1,000 natin. Sorry, loading. Ilalagay ko sa Vistaland. So, real estate company to. At the same time, may-ari si Manny Villar. Okay, pinakamayaman na Pilipino ngayon dahil wala na si Henry C. So, Manny Villar, it's 1,000. Stock price niya. Lagay ko muna dito para hindi tayo manakalito. Ticker symbol is VLL. Vistaland, you know. Okay? And, ayun. 1,000 pesos natin divide by 1.7. Oops, sorry. Nawala yung calculator. Okay. Meron tayong 588. Okay, balik lang tayo. Angat ko lang. 588.23. 588.23, no? So, ayan. Ayan na yung second, another 1,000 natin, 2,000 na nalagay natin. Ngayon, pupunta naman tayo sa pangatlo, which is yung PLDT. So, PLDT, isa siya sa mga blue chip company ng Pinas. Same thing ay yung sa Robinson. Robinson, isa rin siya sa mga real estate, blue chip company ng Pinas. So, PLDT is 1,000. 250 yung presyo niya, no? Sorry, napindot ko. Okay. So, 1,000. Ang ticker symbol niya is TEL. Sorry, medyo napipindot ko. Okay. So, punta tayo ulit sa portfolio natin. TEL. Lagay lang natin. Okay, PLDT. So, eto, may minimum to kung pinapanood yung mga video before. May tinatawag na minimum buy. May pwede kang minimum na share lang na bilhin. So, siguro ang minimum na dahil nga purpose lang ng ginagawa natin ngayon is for educational purposes, ang minimum na siguro na around depende sa presyo, no? Kung lagpas 1,000 yung presyo ng kada stock, ang minimum buy is 5 shares. So, ibig sabihin, kailangan mo ng around 7,000 or 8,000 para makabili ng PLDT. Okay, yun lang yung gusto kong ipaalam sa inyo. Okay, divide by 1,000 yung pera natin. Divide 1,295. Okay, so 0.772. Yun yung ayoko na pag-iiwanan na yung Pilipinas. Kasi sa ibang bansa, may tawag na fractional shares. Pwede kang bumili kung magkano lang. Ang minimum nila, $1 lang. Makakabili ka na ng stock. So, di ba? Kung isipin mo, $1 mo, pwede kang bumili. Di ba? Laking bagay nun. Unlike na dito sa Pinas, may minimum pa na kailangan na share na bilhin. Paano kung kulang ang pera mo, 500 pesos lang? Eh, minimum share, 5, tas 1,000. Isa, kailangan mo 8,000 para maka-invest, di ba? Hindi siya maganda. Hindi makapag-participate yung mga Pilipino. Mas maganda na magkaroon tayo ng fractional reserve na pwede mag-invest, no? So, ayun, yun yung 3,000 na inalagay natin. Next one is yung, sorry, mabagal yung internet ko, no? Naglo-loading. And next one is yung Pure Gold.
Pure Gold, isa rin siya sa mga, blue chip company ng Pinas. Mataas din yung market cap niya. Pero kasi ako, nakikita ko, ang daming namimili sa Pure Gold eh. It's the same thing, marami rin silang branch, revenue nila pataas. So, yung faith ko dito is talagang, yung conviction ko is mataas pa rin. So, 1,000 pesos natin, divide by 27, sorry, back ko lang, 27, let's say 0.5 na lang. So, excuse me, 36.36 na ano no. So, P Gold. Ang ticker symbol is P Gold. Okay, Pure Gold. Sabi dito, ulitin ko lang, 36.36. 3636. Okay? Last one natin, yung pinakamalaking down natin, which is Union Bank. So, Union Bank still 44. Okay? So, UBP, ticker symbol, type ko lang dito. Okay, medyo naghang. Sorry. UBP. Okay, which is Union Bank. Medyo delay, no? Hindi ko alam kung yung mouse ko ba or ano may problema. Okay, UBP. 1,000 divide 44. Let's say 44.5 na lang para hindi lang magulo. So, 22.47. 22.47. Okay. Ayan. So, makikita nyo, medyo bumaba yung down natin. Oh. Yung net loss natin is 12, almost 13% na lang. Okay, so ayan. Nakalagay na natin yung nadagdagan ng 5,000 yung market value ng pera natin. So, same thing like ko sinasabi, long-term active investing tayo. So, talagang matagalan, 5 to 10 years. Diba sabi ko sa, nung nagsimula, ginawa ko to, simulan ko yung investing journey na documentation na ginagawa natin. Sinabi ko sa inyo na 5 to 10 years talaga yung horizon natin na talagang, kung lalagpas pa nga doon, di ba, mas maganda kung hindi tataas. Kasi, tandaan mo, pag ikaw yung buyer, ang gusto mo mangyari is hindi tumaas yung presyo. Actually, mas gusto mo bumaba para mas makabili ka ng mura, mas makabili ka in discount. Okay? Kaya lang, majority talaga ng Pilipino is mga traders. Kahit pag tinignan nyo siya, kung ano mapapanood nyo, majority is trader talaga na gusto nila easy money. But when it comes to invest, ang talagang ang kumikita dito is mga investor. So, ini-encourage ko kayo na mas mag-ipon, mag-save ng pera, and then invest nyo yung pera nyo in the long term. So, yun yung mas easy way rather than trading kayo, nakatutok kayo, di ba, hindi kayo makakatulog. Ang daming mangyayari. Hindi ka makakatulog, yung anxiety mo, ang taas, depression mo. Kasi nga, nakatingin ka nang nakatingin sa presyo. Unlike dito, pag bumaba, as long as naglalagay tayo, alam natin na long term, ang pinaka-importante sa strategy na to, sa dollar cost average, is yung fundamentals. Yun yung pinakasilbi. Kailangan lagi mo titignan yung company. Ngayon, pag may nagbago ng fundamentals sa mga company na pinili natin, benta mo. Kung loss ka, sige. Kasi, hindi niya na ano yung fundamentals ng company. Yung, kumbaga, yung competitive advantage nila, di